Maraming beginner ang marunong namang humawak ng manibela, gumamit ng preno at sumunod sa traffic signs. Pero kapag napunta na sa masikip na kalsada, binusinahan ng ibang driver o nakatabi ng malaking truck, biglang natataranta. Normal lang ang kabahan habang nag-aaral, pero mahalagang matutunan kung paano ito kokontrolin para hindi mauwi sa biglaang preno, maling liko o delikadong desisyon. Narito ang top 6 na paraan para mabawasan ang kaba ng beginner driver sa kalsada. Number 6, huwag agad sumabak sa pinakamahirap na ruta. Magsimula ka muna sa tahimik, pamilyar at hindi masyadong mataong kalsada. Kapag komportable ka na sa basic control, saka unti-unting dumaan sa intersection, kaunting traffic, masikip na daan, at kalaunan ay mas abalang ruta. Hindi kailangang patunayan agad na kaya mo na ang lahat. Ang confidence ay nabubuo ng paunti-unti lamang. Number 5, ihanda ang ruta bago bumiyahe. Alamin kung saan liliko, saan maaaring magpalit ng lane, at kung saan pwedeng ligtas huminto. Gumamit ng navigation app kung kailangan, pero wag umasa rito ng buo. Tingnan pa rin ang road signs at aktwal na kondisyon ng kalsada. Kapag alam mo ang direksyon, mas kaunti ang kailangang isipin habang nagmamaneho. Number 4, magmaneho sa ligtas at komportabling bilis. Huwag bilisan dahil lamang may bumubusina o dumidikit sa likuran. Panatilihin ang bilis na ligtas para sa kondisyon ng kalsada. Ngunit huwag rin namang sobrang bagal na nakakasagabal ka na sa traffic kung kaya mo namang sumabay ng maayos. Kapag may nagmamadali, huwag makipagkompetensya. Manatiling predictable at huwag gumawa ng biglaang galaw. Number 3, huminga, magminor, at huwag gumawa ng desisyon habang nagpapanik. Kapag nararamdaman mong natataranta ka, huwag agad kumabig o biglang preno. Huminga ng malalim, hawakan ng maayos ang manibela at dahan-dahang bawasan ang bilis. Kapag hindi ka na komportable, humanap ng maliwanag at ligtas na lugar kung saan maaari kang huminto at kumalma. Mas makakabuting magpahinga ng ilang minuto kaysa piliting magmaneho habang nagpapanik. Number 2, huwag matakot malampasan ang likuan. Isa sa karaniwang sanhi ng panik ay kapag malapit na yung likuan pero nasa maling lane ang driver. Kapag hindi na ligtas lumipat, huwag biglang mag-cut. Dumiretso muna at humanap ng maayos na lugar para bumalik. Tandaan, ang maling ruta ay pwedeng itama, ang aksidente ay maaaring hindi na mabawi. At ang number 1, regular na mag-practice kasama ang kalmadong guide. Malaking bagay ang kasama habang nag-aaral. Pumili ng taong kalmado, malinaw magbigay ng instruction, at hindi naninigaw kapag nagkamali ka. Mas mabuting maikli pero regular ang practice kaysa minsanan ngunit sobrang haba at nakakapagod. Pagkatapos ng bawat biyahe, alamin kung ano ang nagawa mong tama at kung ano ang kailangang pagbutihin. Mga ka-driver, tandaan natin, magsimula sa madaling ruta, planuhin ang biyahe, panatilihin ligtas ang bilis, huminga kapag ka natataranta, huwag pilitin ang nalampasang likuan, at regular na mag-practice kasama ang tamang guide. Ang tapang sa pagmamaneho ay hindi kawalan ng kaba. Ito ay kakayahang manatiling kalmado at gumawa ng ligtas na desisyon kahit kinakabahan.